Sa isang liblib na baryo na napapagitnaan ng palayan at kagubatan, nakatira ang batang si Thomas, isang payat, maputi, at may malalaking matang laging puno ng kuryosidad. Araw-araw siyang naglalakad ng milya-milya papuntang paaralan dahil sir na ang kanyang tsinelas. Tuwing umaga, maririnig ang mahinang kaluskos ng tuyong damo sa ilalim ng kanyang paa habang tinatahak niya ang makitid na daan. Minsan humihinto siya saglit titingala sa langit saka hihinga ng malalim, parang humihiling na balang araw ay magkaroon din siya ng maayos na sapatos. Sa baryo, kilala si Thomas sa kanyang kabaitan at pagiging matulungin. Kahit pagod mula sa eskwela, tumutulong pa rin siya sa kanyang inang nagtitinda ng gulay. Hindi man sila mayaman, masagana naman ang pagmamahalan sa kanilang tahanan. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi si Thomas mula sa paaralan, napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng daan. Nakayuko ito, tila nang hihina, at nakalugmok ang balutan ng mga pinamili. Lumapit si Thomas. "Nanay, okay lang po ba kayo?" Nang tingalain siya ng babae, kumislap ang buong paligid, saglit lamang, ngunit sapat para mapansin niya. Tinulungan niya itong tumayo, dinala ang mga bitbit nito, at inihatid papalabas ng kagubatan. Pagdating nila sa dulo ng daan, umiti ang matanda. "Salamat, iho. Hindi lahat ng bata may puso na kagaya mo." Pagkabigay niya ng huling bitbit, lumitaw sa kamay ng matanda ang isang kahon. Iniabot ito kay Thomas. "Para sa'yo, isusuot mo lang kapag kailangan." Pagdilat ni Thomas mula sa pagkagulat, wala na ang babae. Naiwan lang ang kahon tahimik at mabigat sa palad. Pag-uwi niya sa bahay, maingat niyang binuksan ang kahon. Sa loob ay may isang pares ng sapatos na tila gawa sa liwanag at lumang balat ng puno. Mas magaan pa kaysa hangin at may kakaibang kinang na gumagalaw na parang buhay. Nag-aalangan man, sinuot ito ni Thomas. Pagkasuot niya, biglang nagbago ang lahat. Ang sahig ay tila huminga, ang paligid ay kumislap, at naramdaman niyang tumibok ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Paglakad niya, nadama niyang hindi lamang siya naglalakad. Para siyang lumilipad, dumudulas, at sumasabay sa ihip ng hangin. At doon niya narinig isang mahinang bulong. "Thomas, ang sapatos na ito ay magdadala sa iyo sa kailangan mong puntahan, hindi sa gusto mo lamang ki." Kinabukasan, ginamit niya ito papunta sa paaralan. Ngunit nang malayo pa, napansin niyang hindi siya tumutungo sa eskwela. Itinatahak ng sapatos ang ibang direksyon. Sa gulat niya, tumigil ang kanyang mga paa sa harap ng isang batang umiiyak sa gilid ng ilog. Hindi niya alam kung bakit, ngunit alam niyang may dahilan. Nang lumapit si Thomas, tumambad sa kanya ang batang halos malunod sa rumaragasang tubig. Agad na tumalon si Thomas, pero sa sandaling lumapat sa tubig ang sapatos, ang ilog na malikot ay tila kumalma. Humawak siya sa sanga at inabot ang bata. "Halika, kaya natin tulding." Mabigat man ang agos, gumaan ang kanyang katawan sa bawat hakbang. Parang tinutulak siya ng mismong lupa. Para bang hindi siya nag-iisa. Nailigtas niya ang bata. Habang nakayakap ito kay Thomas, nagliwanag ang sapatos, mas maliwanag kaysa dati hanggang sa unti-unti itong pumusyaw. Nabusesan niya muli ang bulong. "Ito ang dahilan kaya ikaw ang pinilit." At tuluyang naglaho ang makinang na sapatos sa kanyang mga paa. Nakauwi si Thomas ng bus, pagod, ngunit magaan ang loob. Ikinuwento niya sa kanyang ina ang nangyari, ngunit tila hindi mahalaga sa kanya ang sapatos, ang bulong, o ang mahika. Ang mahalaga ay nailigtas niya ang batang hindi niya kilala. Kinabukasan, pinuntahan siya ng mga magulang ng bata at nagpasalamat ng buong puso. Dinalhan nila si Thomas ng pagkain, damit, at mismong sapatos na matagal na niyang pinapangarap. Simple lang, pero matibay at pangmatagalan. Paghawak niya sa bagong sapatos, napangiti siya ng mahaba. Iba na ang pakiramdam kaysa noong una niyang hiniling ito. Kinagabihan, habang nakahiga si Thomas, naramdaman niyang humihinga ang hangin sa labas ng kanilang bintana, marahan pamilyar. Parang paalala na kahit nawala na ang mahiwagang sapatos, hindi na mawawala ang kabutihang itinuro nito. At bago siya makatulog, bumulong siya sa dilim. "Kung sakaling bumalik ka, handa ulit ako." Sa
Sa labas, sa pinakadilim na bahagi ng palayan, may mahinang kislap na gumuhit sa hangin. At unti-unting naglaho. Aral. Ang tunay na mahika ay hindi nasusuot sa paa, kundi nasa pusong tumutulong kahit walang kapalit.